Ang palabas ay nagsisimula sa pagpapakita ng kultura ng online world kung saan ang lahat ay ganap na nilalamon ng kanilang telepono. At sa gitna ng obsession na ito pinakilala tayo sa isang binata na nagtitingin sa isang online shopping platform na tinatawag na Target. Ang website na ito ay kilala sa pagbili at pagbibenta ng mga segunda mano na gamit at dahil nagtataka pinadala nito ang kanyang address sa isang babaeng nagtitinda kahit pa hindi niya ito kilala ng personal. At lumalabas na plano nitong ibenta ang kanyang lumang laptop sa babae pagkatapos ang eksena ay lumipat sa pangunahing karakter na si Hyun na nagtatrabaho bilang isang office manager sa isang business firm. Nakita ito na pinapagalitan ng mga trabahador dahil hindi maayos ang kanilang trabaho at bilang resulta ng kanilang pagkakamali si Hyun ay pinagalitan din ng kanyang boss na inutusan siya na gawin mismo ang ginagawa ng mga trabahador. At sa mga puntong ito pinakita rin na tila ang boss ay may nararamdaman para kay Hyun. At sa panahon ng lunch break kinausap ni Hyun ang kanyang kasama sa trabaho na si Dalja tungkol sa nasira nitong washing machine at dahil kasalukuyan itong humaharap sa paghihirap sa pera inimungkahi ni Dalja na gamitin ito ang Target website. At sa pamamagitan ng online platform na ito makakabili si Hyun ng segunda manong washing machine sa murang halaga. Samantala si Minji ang lalaking pinakita sa umpisa ay nakatanggap ng mensahe sa babaeng seller na kausap nito. Sinabi nito sa kanya na ang kanyang kapatid ay darating upang kunin ang laptop at pagkaraan ng ilang sandali isang misteryosong lalaki ang dumating sa pintuan ni Minji at walang babala sinaksak nito si Minji ng ilang beses sa tiyan hanggang sa mawalan nito ng buhay. At lumalabas na ang lalaking estranghero na ito ay isang serial killer na pinipili ang kanyang biktima gamit ang Target website. At pagkatapos ng pagpatay pinost ng killer ang pag-aari ng lalaki sa Target website upang kumita ng pera at inihayag din na mayroon itong pattern at sa una nagpapanggap itong bibili upang makuha ang tiwala ng kanyang biktima pagkatapos ay pinapatay sila at kumikita sa pamamagitan ng pagbenta nito sa kanilang mga gamit online. Si Hyun ang sumunod na target ng serial killer na ito at habang nagtitingin online nakita nito ang segunda mano na washing machine at nagpasya na bilhin nito sa pamamagitan ng pag-chat nito sa seller. Gayunpaman sa oras na may hatid ang washing machine at inilagay sa kanyang bahay na tuklasan nito na ganap itong hindi magamit at dahil nabigo at nainis sinubukan itong tawagan ang seller ngunit hindi na ito sumasagot. At sa paniniwalang siya ay na-scam nagpasya si Hyun na magsampa ng reklamo laban sa seller. At sa istasyon ng pulis si Detective na at Detective Ju ay tinanggap ang kaso bilang isang maliit na isyu ngunit tiniyak nila kay Hyun na mahuhuli nila ang scammer. At pagkatapos na bumalik sa bahay nagpasya si Hyun na magtingin tungkol sa profile ng seller at habang tinitignan nito nakita nito ang isang litrato ng lumang laptop na dating pagmamay-ari ni Minji na binalitang pinatay. At ang nakakagulat na pagtuklas na ito ay nagpapakita na ang lalaki na nagbenta ng washing machine kay Hyun ay sa katunayan ang serial killer. At dahil hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ng seller nagsimulang magbabala si Hyun sa iba sa comment section at sinabi na huwag magpadala ng pera sa kanya dahil siya ay isang scammer at binanggit din ito na nagsampa siya ng kaso laban sa seller. Samantala ang serial killer ay napansin ng galaw ni Hyun at lumalabas na mayroon itong access sa isang buong hacking setup na ginagamit nito upang hanapin at kunin ang mga impormasyon ni Hyun online. At sa sumunod na araw sa trabaho napansin ni Hyun na ang pananalita ng kanyang boss ay kahawig ng boses ng scammer at nagpataas ito sa kanyang hinala na maaaring siya ang may salarin. At sa araw na yon nagsimula itong makatanggap ng maraming tawag na scam at patuloy na nagri-ring ang kanyang telepono nang walang tigil at napuno ito ng mensahe sa mga hindi nito kilalang kontak. Ang lahat ng kaguluhan na ito ay resulta ng pagnanakaw ng serial killer sa kanyang impormasyon at nag-post ito sa ilang website upang mag-order ng mga produkto sa ilalim ng kanyang pangalan. At mas pinalala pa ito dahil ilang delivery ang dumating sa kanyang bahay at si Hyun ay tiyak na alam na ng scammer ang kanyang address. At sa sumunod na araw bago umalis patungo sa trabaho naglagay ito ng note sa kanyang pintuan at nagbabala na wala dapat mag-deliver sa kanyang bahay o kung hindi huhulihin sila ng pulis. At nang maglaon si Hyun na alam na ang scammer ay sumusobra na at binisita ang istasyon ng pulis at hinimok ang detective na gumawa agad ng aksyon at bilang tugon tiniyak ng mga ito sa kanya na nag-iimbestiga sila. At sa gabing yun lumabas si Hyun kasama ang kanyang mga kaibigan at nauwi ito sa pagkalasing nila at habang pauwi ito lumalabas na ang serial killer ay pinagmamasdan siya mula sa malayo. At sa sumunod na araw isang mekaniko ang dumating sa kanyang bahay at sinabi na naroon ito upang ayusin ang mga sprinkle at tila kakaiba ito dahil ang kanyang mga sprinkle ay hindi naman nasira.
Gayunpaman hindi ito masyadong pinansin ni Hyun at umalis para magtungo sa trabaho. At sa araw na yon nakatanggap si Hyun ng isang kakaibang mensahe mula sa kanyang kapatid at nanghihiram ng pera at sinubukan niya itong tawagan ngunit tila nakapatay ang kanyang telepono. At nagpapahiwatig ito na ang serial killer ay nagpapanggap bilang kanyang kapatid upang kumuha ng pera sa kanya. At sa gabing yun nakarinig si Hyun ng ingay mula sa pinto at nang tignan niya ito ang electric lock ay biglang bumukas ng kusa at isang lalaki ang lumitaw sa kanyang pinto at nagtanong kung siya ba ang babaeng binayaran nito upang makipagtalik sa kanya. Mabilis na pagtanto ni Hyun na ang scammer ay nahack ang kanyang electric lock at ngayon ay nagpapadala ng ilang tao sa kanyang bahay. At dahil natakot tinawagan nito ang mga detective na dahilan upang tumakas ang lalaki sa kanyang bahay. At ilang sandali nakatanggap si Hyun ng nakakatakot na mensahe mula sa hindi kilalang numero at sinabi na makikipagkita ito sa kanya sa loob ng 5 minuto. At dahil natakot nagpanik ito at nagset ng timer sa loob ng 5 minuto at sa oras na matapos ang timer kusang bumukas ang pinto at isa pang lalaki ang lumitaw. Ngunit bago pa may mangyaring masama dumating si Detective Ju sa tamang oras at inaresto ang lalaki. At sa sumunod na araw na pag-alaman na ang lalaki ay ipinadala rin upang makipagtalik kay Hyun matapos na matanggap ang kanyang address mula sa isang hindi kilalang pinagmulan. At sa gabi ang serial killer ay nagpadala ng nakakatakot na mensahe kay Hyun at nagbabala sa kanya na ang kamatayan nito ay malapit na at pagod na itong makipaglaro. At dahil sa labis na takot mabilis na nakipag-ugnayan si Hyun sa pulis at matapos ng investigasyon natunto ng detective ang lokasyon ng scammer at ang lugar ay lumalabas na malinis na walang laman maliban sa isang freezer sa isang gilid. At nang buksan nila ito natakot sila nang makita ang walang buhay na katawan ni Minjin sa loob at ang nakakagulat na pagtuklas na ito ay lumalabas na ang bahay ay talagang kay Minji at naging malinaw sa lahat na hindi ito ordinaryong kaso lamang at ang sospek ay isang delikadong tao. Samantala lumalabas na ang lalaki na dumating upang ayusin ang sprinkle sa bahay ni Hyun ay ang talagang killer. Palihim itong naglagay ng mga kamera sa loob ng sprinkler upang bantayan siya bawat oras at isang gabi naramdaman ni Hyun na tila may pumasok sa kanyang apartment ngunit pagkatapos na suriin ang bawat sulok wala itong nakita sa lugar. At sa sumunod na araw palihim na sinundan ng killer si Hyun sa kanyang bahay at nang lumitaw ang kanyang boss para bumisita tumanggi ito na papasukin siya at naghihinala na baka siya ang scammer. At sa kabila ng pagtanggi nito ang boss nito na tila lasing ay pinilit na makapasok at dahil sa takot mabilis na isinara ni Hyun ang pinto at aksidente na sugatan ang kamay nito. At nang maglaon na tuklasan ni Hyun na ang kanyang banyo ay madumi at tila mayroong naligo sa loob. At sa kusina napansin nito ang mga pagkain na nagkalat at nagpapahiwatig na may nagluto sa loob. Nang biglang bumukas ang kanyang computer ng mag-isa at lumabas ang isang nakakatakot na mensahe sa screen at sinabing umuwi ito ng maaga ngayon. At dahil natakot mabilis na tinawagan ni Hyun ang detective at nang dumating sila sa lugar at naghanap wala silang makita ni isang fingerprint at nagpapatunay na ang serial killer ay napakahusay at maingat sa kanyang mga aksyon. Hindi natapos ang pagbabanta sa kanya at tinawagan siya ng killer at malamig na sinabi sa kanya na alam nito ang lahat ng detalye sa kanyang bangko. At ilang sandali kinuha nito ang lahat ng pera sa kanyang account at nag-iwan sa kanya na labis ang takot at nawalan ng pag-asa. Samantala nagsimulang pagtuunan ng pansin ng mga detective ang kaso at isang araw naghintay si Detective Ju sa labas ng bahay ni Hyun at umaasang mahuli ang salarin sa akto. Nang biglang binasag ng killer ang bintana ng sasakyan at inatake siya dahilan para mawalan ito ng malay. At sa oras na kukuha ito ng kutsilyo upang patayin ng pulis isang ingay ng motor ang pumigil sa kanya at nagpilit sa kanya na tumakas sa eksena. Pagkatapos ay nagtungo ito sa bahay ni Hyun at planong patayin ang dalaga sa araw na yon. At sa kaparehong oras dumating ang boss ni Hyun upang humiling ng tawad sa nagawa nito at nang makita nito ang killer pinagkamalan nito na nasa relasyon si Hyun at isang pagtatalo ang naganap at sa kaguluhan marahas siyang sinaksak ng killer at walang awang pinatay. At sa oras na bumalik si Hyun sa bahay na itago na ng killer ang katawan ng kanyang boss at tahimik na pumasok. At walang kamalay-malay sa panganib nagpahinga si Hyun sa kanyang sofa hanggang sa may isang bagay na kumuha sa kanyang atensyon. Ang kanyang mata ay napunta sa water sprinkler kung saan napansin nito ang maliit na ilaw sa camera. At dahil naalarma nagsimula niyang suriin ang mga sprinkler at napagtanto na ang killer ay naglagay ng camera sa buong paligid ng kanyang bahay.
At habang patuloy itong nagtitingin nakita nito ang isang nakakatakot na eksena at ang kanyang puso ay nawasak nang matuklasan nito ang katawan ng kanyang boss na wala ng buhay na nakatago sa isang sulok. At doon ang pinto sa likod ni Hyun ay bumukas at ang serial killer ay nakatayo sa likuran niya at bigla siyang inatake nito dahilan para mawalan nito ng malay. Samantala nabawi ni Detective Ju ang kanyang malay at dumating si Detective Na sa eksena. At magkasama nakita nila ang serial killer na tumakas kasama si Hyun bilang hostage at mabilis nilang sinundan ang sasakyan nito. At habang nagpapatuloy ang habulan sa kalye isang truck ang bumangga sa sasakyan ni Detective na nag-iwan sa kanya na labis sugatan. At sa kaparehong oras ang sasakyan ng killer ay nawalan ng kontrol at bumaliktad at sa kabila ng aksidente nagawa ng killer na makatakas at bilang resulta si Hyun at Detective Na ay isinugod sa ospital at habang nakakabawi si Hyun si Na ay nakakalungkot na sumuko sa kamatayan. At nang sabihin ni Detective Ju ang balita si Hyun ay labis na lungkot at sinisisi ang kanyang sarili at matapos na makalabas sa ospital nagpa siya ito na oras na para tapusin ang bangungot niya. At determinado nakipagtulungan ito kay Detective Ju at magkasama gumawa sila ng isang fake profile sa target website at umaasang maakit ang killer sa isang bitag. Mabilis na tumugon ang killer sa fake profile at nag-set up ng isang meeting at si Hyun na nagbalat kayo at maingat ay nagtungo sa lokasyon gayunpaman naramdaman nito na ang killer ay nakasubaybay sa kanya. At nagkukunwari na kailangan niya ng banyo lumayo ito at palihim na tinawagan si Detective Joe at bago pa ito magpaliwanag ng marami tinambangan siya ng killer mula sa likuran at pinatumba siya at dinala ito sa isang gusali. At nang magkamalay ito mabilis nitong kinulong ang kanyang sarili sa balkonahe at tinawagan si Detective Joe para humiling ng tulong. At ilang sandali binasag ng killer ang bintana gamit ang isang palakol at sinusubukan na makalapit sa kanya. At sa oras na aatake ito tumalon si Detective Ju at hinarap ang lalaki at isang brutal na laban ang naganap at parehong nauwi sa saksakan ng dalawa. At sa isang desperadong aksyon kinuha ni Hyun ang isang automatic na martilyo at binaril ang killer at sa kabila nito ang killer ay sumulong sa kanya at matapos ng matinding pagpupumilit muntik na siyang saksakin ito ngunit si Detective Ju ay muling lumitaw sa tamang oras at inihagis ito palabas ng gusali. Ang laban nila ay nagpatuloy at ang dalawa ay marahas na nagpangbuno hanggang sa nagawa ni Hyun na hawakan ang killer para sakalin ito ni Detective Ju hanggang sa mawalan ng buhay at ang kaso ay tuluyang nagtapos. At ilang araw ang lumipas bumalik si Hyun sa kanyang buhay ngunit ang nakakatakot na karanasan ay nag-iwan sa kanya ng kamalayan sa nagtatagong panganib sa mundo ng online. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.